Okay, pakita ko sa inyo ha. Ayan, naka-plug na yan doon. Yun, nagtitrigger yung soft start lang kasi dito yung soft start sa likod. Yung itong dalawang relay, wala siya. Pero may bias naman. Hindi ba? Palaisipan. For today's video, Fit 1000.2 na power amplifier. Live. Power by Live. Ayan, from Kamsur. Medyo nawa nga ako sa may-ari nito kasi galing Camarines Sur pa. Dinala lang dito, walk-in. Dinala rito, talagang sinadya na dalhin dito tapos sabay uwi rin. Sabi ko kasi sir, hindi kaya natin na crash ito or iantayin. Kaya wala, uwi muna sila. Kaya sa mga nagdadala ng unit dito na sa galing sa malalayong lugar, pasensya na kayo kung hindi natin mararush yung mga unit nyo kasi kailangan natin din obserbahan. Yun, shoutout, and then maraming salamat sa owner nito na tayo pinagkatiwalaan na gawin yung unit nila. Malayo ng Camarines dinala pa rito. Si Sir, ano ba yung pangalan nun? Nakalimutan ko. Ayan o, Sir Albert pala. Yan, ng Kamsur. Ayan, maraming salamat sir ha. Ang issue nito kaya dinala rito sa atin, una daw nagpo-protect tapos hanggang sa nawalan ng audio. Nawala na ng audio. And then ito kaya binuksan ko na. Then nag-audio test ako, wala talaga siyang audio. Tapos nagsukat ako ng bias dito. Although may bias naman. Ang problema, yung pala hindi nagtitrigger itong relay. Dalawang relay. Tapos binunot ko naman na ito, yung supply nito para mag-trigger sana yung relay. Ayaw din talaga. Okay, pakita ko sa inyo ha. Ayan, naka-plug na yan doon. Yun, nagtitrigger yung soft start lang kasi dito yung soft start sa likod. Yung itong dalawang relay, wala siya. Pero may bias naman. Hindi ba? Palaisipan. Okay, ito yung mission natin for today's video na naway magawa natin yung unit ni sir. Wala na tayong magpipilian kasi parehas may problema. Parehas may problema ito. Okay. Ito, bubunutin natin to ha. Bunutin natin para may pakita ko sa inyo kung ano yung diskarte ko sa pagre-repair, di ba? Take note ha, diskarte ko lang ito. Ayan, ihang natin yung kabila Kung may problema sana sa may min amp, ay magre-relay na dapat yan. Try natin. Wala talaga, di ba? Oh. Walay talaga siya. Ang nagte-trigger lang itong sa soft start lang, pero dito sa may relay, yung protect niya, wala, ayaw. Ngayon, pakita ko naman sa inyo yung sukat naman ng bias niya. Okay, ito yung pogi nating tester. Tingnan nyo. Diba? Nasa 0.3 Magpo 0.4 na bias. Meron, diba? Ibig sabihin, working sana yan. Bakit hindi nagre-relay? 'Di ba? Same din dito, sinukatan ko parehas lang So ngayon, baklasin natin yung board, i-troubleshoot natin. Stay tuned. Binaklas ko na sana itong board, ito. Then I-check ko na. Meron akong napansin. Dapat kasi pag on mo nito, ang unang iilaw dito ay itong protect. Ilaw mo tayo itong protect, tsaka mag-active or basta ilaw mo na ilaw talaga dapat yung protect bago maging normal siya. Ang nangyari, wala naka-active na lang sa diretso. Di ba? Dalawang channel Sabi ko imposible naman dalawang channel. Maari yung itong supply nito papuntang relay ito maaring may problema dito sa may power supply dito. Ayan, kaya susuyurin natin, baka may sira dito. Try muna natin. Kasi dito nabaklas ko na parang wala naman akong makitang sira dyan. Wire lang sa may IC, hindi ko pa napalitan yan Value ng IC nyan is 1237. Okay, try dito muna ako magpo-focus siguro. Dito muna kasi parang posible naman na dalawang IC ang masisira sabay, di ba? Dito muna, try muna natin kasi dito galing yung supply Baklasin ko muna itong power supply mismo. Baklas ko na yung power supply. Dami niyang linya kasi naka 3 tires ito. Ngayon, meron pala akong napansin dito. Pansin ito. Ito to.
Parang may corroded dito. Parang corroded na yung naamag. Ito pakita ko sa inyo kapag i-check natin, kasi ito kasi ground 15 ground 15 tapos ito either 18, 19 to 21 ito 021 or 021 itong dalawa na to. Yung ito papunta to diretso, papunta doon sa may relay. Tapos ito hindi ko alam kung saan pumunta, kung dumaan pa ng fan yan. Itong namumuti na to, kapag i-tester natin yan baka ma-encounter nyo. Ayan tester natin nakaganyan kapag i-check ko siya dito tapos dito wala wala siyang connection. Pag dito meron meron, di ba? Meron. Pagdating dito, pagtawid dito nawala. Nawala. Kailangan natin hinangin natin ito para dumiretso. Bago natin ibalik to, pakita ko muna sa inyo yung diskarte. Hindi ito, kinot-kot ko ito, parang naputol talaga siya. Ayan, ang ginawa natin, hindi na tayo nag-jump dito. Wire na lang ginamit natin para sigurado. Baka may magumido na naman, magka-problema ulit. Dito na lang nag-jump tayo. Baybayin lang natin yung linya kung saan siya pupunta. Dito na natin siya i-connect. Ayan, wire na lang para sigurado. And then stainless yan. Okay, balik ko lang muna ito. Naibalik ko na yung board. Ayan, naibalik ko na yung mga board. And then kulang na lang is tornilyo na sa likod. Yung mga kable, naibalik na natin. Ito na lang yung isa binaklas natin to. Pero binabalak kong kwanto. Binabalak ko siyang i-fix bias. Total medyo may kalumaan na rin ito. And then medyo tumaas na rin na konti yung bias niya. Balak ko i-fix. Bala na mamaya kung ano na lang yung maging sistema. Pag sinipag ako, i-fix natin yan. Okay, mag-alala dyan. Tingnan muna natin kung magiging normal siya. Ayan Okay. Diba? Yun yung sinasabi ko kanina na dapat ilaw muna yung protect bago mag-active. Ayan Ulit natin Off ko muna yung flashlight. Off. Ayan naka-protect na siya Aba, okay. Ayan, naging normal na siya. Try natin lagyan ng speaker. Maglagay muna tayo ng speaker. Tapos tingnan natin kung magkakaroon siya ng audio. Kasi may bias naman ito wala lang siyang audio kasi nga ayaw mag-relay yung relay section niya. Naglagay na ako ng speaker. Yung speaker na nakalagay ay yung dalawa na yan. Pasensya na sa background. Dalawa lang tumutunog yan Tag-iisa kada channel. Ayan. Naka-stereo mode tayo. Parang di ko alam kung naka-low pass yan o naka-high pass yan. Itong audio source natin is itong cellphone natin na isa. Okay. Yan may audio na siya Nakaraan kasi nito power lang siya. Yung signal wala. Yung protect ending clip wala talaga siya as in. Ngayon meron na Okay. Lakas. Nakasab. Nakalupas siya kasi puro kalabog yung tunog niya. Okay lang, ang importante may audio. Ayan, meron na. Ayun lang yung nangyari doon. Yung challenge, bigyan natin ng challenge yung sarili natin. Ipipix bias natin. Okay, teka lang pakita ko sa inyo. Bunutin ko muna ito. Ayan, bunutin ko ito. Teka lang, kailangan pag magsukat tayo ng bias, kailangan walang speaker, walang audio input. Kung maaari kung maaari lang. Yan ang diskarte ko Teka lang Ulit. Yan. Tapos sukat tayo ng bias na gusto nating kunin. Ay, dito ayan, nasa 0.3 nasa 0.3 din papalabas natin siyempre. Dito ba natin ng konti. Ito yung gayahin natin or medyo baba pa nga natin mas okay. Ngayon fix bias natin. Baklasin ko lang muna yan sabay. Pinaklas and then kanina pa ako nagla-live din sa YouTube Nakailang beses ako, hindi lang siguro mga 10 beses ako nagbaklas kabit kasi
Sa totoo lang guys, sinuhuli ko yung or pinag-aaralan ko yung diskarte ng pagpipix ng live. Yung category 7 na fixed bias ko na. Yung Grandmaster, alam ko na yung value na gagamitin doon. Ito, nakailang beses ako na hindi kaya ng resistor na meron ako rito. Hindi kaya ng resistor na meron ako rito. Kaya babalik natin tong linear. Tapos, isa sa napapansin ko rito, once na masira itong trimmer, tumaas yung value, tapos yung board, iinit, and then magka-problema siya. Kaya kailangan steady lang dapat itong linear. Linear trimmer tawag ko rito eh. Yung kulay blue na to. Basta halos na sa short na yung dating niya. Ito, hindi kinaya ng resistor na meron ako rito. Kaya babalik na lang natin na okay naman na ito kasi nasa 0.4 yung bias, normal naman na. Huwag natin i-fix kasi kahit i-fix natin, yun pa rin naman kalabasan niya. Okay, pasensya na. Ayan, okay na. Binalik ko na yung linear tapos babalik natin yung board. Linis and then tali na lang natin to. Tapos takpan para maging okay na siya. Binalik ko na yung tornilyo nito. Tapos tinalian ko na. Ayan, medyo maayos na yung wire nya. Okay, tapos naka 220 na tayo naka 220 na yan. Usual pa rin yung nakakabit na speaker dyan. Ayan, dapat ganyan talaga siya. Clip in then protect ilaw dapat. Ito, naka-play na itong cellphone natin. Ayan. Grabe, ang sulit ng tunog nito. Ang sulit talaga ng tunog ng live. Akala mo, binabayo yung squan. Naka-low setup tayo. Naka-low setup, kaya halos wala kayong marinig. Solid na tunog. Solid oh. Nakalopas siya, nakalopas. Hindi ko na binago yung setup ni sir. Baka nakalopas siya eh. Okay, hanggang dito na lang. Ayun, naway nakapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguan pa lang take note medyo bago-baguan pa lang. Sa mga veterano, itawanan na lang nila yung itong klaseng gawaan. Sir from Kamsur, bali okay na yung unit mo. Pwede nang iuwi ulit. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on Laguna, 24/7. Sa mga gustong magpa-repair along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre, paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.